Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Si Yuri Sumbilon ng Kuwait ay pagpawanhin mo na ating liliban ang iyong interview for tomorrow dahil nagkaroon ng technical difficulties, inayos namin kaya medyo na-delayed ang ating broadcast. Katulad nga ng aking i-explain kanina kay Jovelyn, pero nais kong ipaabot kay Yuri Michelle Sombilon na ipagpaamanhin mo dahil nasaklaw ng aming pag-aayos ng technical difficulties yung oras na dapat kitang kausapin. Ngayon mga ka-Pilipino ay patutunayan ko na naman sa inyo na tayo po nag-broadcast within your Facebook. Sinulat ko na kanina pa ang www.utusa.tv at aking i-click from the status. Ang click ay yung post. Nakikita po ninyo nasa screen ng inyong TV yan. Tapos nagpunta na ngayon dito sa box na i-enter na ang www.utusa.tv. I-click ko yan at patutunayan ko sa inyo na we are now broadcasting inside your Facebook. Ayan mga ka-Pilipino, ang utusa.tv. Makikita niyo bubulaga ang aking mukha dahil ako ay nasa loob na ng inyong mga Facebook. Ayun si Calvito, unti-unti nakikita yung kanyang mukha. Mukhang hindi ma-drawing ng magaling na pintor dahil nahihirapan. Yan, nakita nyo na, mga Pilipino. Ho-ho! At ang aking pinaabot sa lahat ng mga may sakit, ito ay lagi kong sinasabi dahil yung mga malulusog ay yan ang nag-aalaga doon sa mga may sakit. Kaya ang aking binibigyan ng lakas ay yung mga may sakit. Kaya damhin ninyo ang aking personal na dalangin na sana iigin na kayo sa inyong mga karamdaman upang manumbalik ang dati po ninyong kalusugan para makasama ko kayo sa disco at tayo magsasayaw na cha-cha. Hindi cha-cha doon sa kongreso, kundi cha-cha na kayo naman, Mga ka-Pilipino, masaya ang inyong lingkod sapagkat ang aking kausapin ngayon ay isa sa mga manunulat o writer. Ito ay co-author ni Rax Kelly. At mula sa ating kinaroonan dito sa Los Angeles, California, United States of America, kayo po ay akin dadalhin sa saan ba itong lugar niyan? Sa Qatar, ayan. Yung kausap ko kanina ay Abu Dhabi, di ba? Si Yuri sana ay sa Kuwait. Alam niyo, ang dami kong pinapasyalan. Kung minsan nalilito na ako pati itong aking director sinasabi, are you from Kuwait? Mark, are you from Kuwait or from Jordan or from Syria, Libya or what? Talk to me. Yes, I'm from Kuwait. Talaga din. Mayroon ako itatanong mamaya. Mula sa Los Angeles, California, United States of America, magtungo po tayo sa Qatar. Na kung nasaan ay si Jovelyn Lodi Bayubay. Miss Bayubay, magandang hapon sa Los Angeles, magandang madaling araw o magandang gabi dyan sa inyong kinaroroonan. Hello po, sir? Yes. Magandang gabi po. Magandang umaga dyan sa inyo. Magandang gabi naman dito sa Qatar. Okay. Kumusta ang weather sa Qatar? Ngayon po medyo okay na. Di na siya masyadong mainit dito. Medyo mahangin na rin. Madami ng alikabok. Ilan taon ka na sa Qatar, Jovelyn? Mag-2 years na po sa March. Mag-2 years na po ako dito sa Qatar. Bilang isang OFW, ilan taon ka na? 30 years old na po. Hindi. Ang ibig ko sabihin, ilang taon ka na? 2 years ka dyan sa Qatar? Baka galing ka sa... 2 years ako dito sa Qatar. Tapos... Exabot ako, galing din po ako sa Dubai. 5 years and 4 months ako sa Dubai. Sa bali, suma total, humigit ko mo lang 7 taon ka na OFW. Opo, sir. Talaga din naman matagal na, Saan ka galing sa Pilipinas? Oo. Sa Mindanao po, Zamboanga del Sur, sa Pagadian City,
Buburay di Mataling, Zamboanga del Sur po yung lugar namin. Oh, di kakilala mo si Juan, si Labad-Labad. Nagpadlapad po. Oh, yung Hindi ko congressman. po kilala, sir. Hindi, congressman kasi yun, ng Del Sur or Del Norte o whatever. Kaya ko naitanong kasi nabanggit mo ang Zamboanga del Sur, Del Norte or whatsoever. Dahil yan ay Yes, sir po. pamilyar sa inyong lingkod ang mga lugar na yan. Ngayon, bilang isang OFW, ay itatanong ko sa iyo kung ano ang pangkalahatan na damdamin mo bilang isang OFW. Pangkalahatan, general. Yung pong damdamin ng isang OFW, siguro ito ang isang matatawag ko na profession din po to sa akin. Kasi dito ko nabubuhay yung pamilya ko. Pero yung hirap po na bilang isang OFW, lalo na po bilang isang domestic helper, yun po ang talagang lakas, tapang mo talagang haharapin. Kasi nakasalalay dito yung trabaho mo, yung kung paano mo paglilingkuran ang pamilyang pinagsisilbihan mo ng 2 taon. Nasa Pilipinas ang iyong pamilya? Opo, sir. Ilan ang iyong bunga na madaling araw na bulungan? Isa lang po. Isa lang po, sir. Ilang taon? 13 years old na po siya. Lalaki. Ilang beses mo nang nakita, simula ng 7 taong humigit kubulang na nariyan ka bilang isang OFW? Nakita ko lang siguro yung anak ko 2 months lang po, sir. Nung nagbakasyon ako last 2010, May 2010. 2 months lang ako nag-stay, tapos nag-apply ulit ako dito sa Qatar. Mhm. So, ibig sabihin ay nung manggaling ka saan ka galing before Sa Qatar? Dubai po. Sa Dubai. So, from Dubai, 5 years, ilang taon na nakauwi ka within 5 years na nasa Dubai ka? Wala pong uwian, sir. Straight po siya. Initrate ko talaga yung matapos yung 5 years, saka ako umuwi sa pamilya ko. Aba, talaga din naman, ano? Tiisan talaga. Oo. Ano? Wow. Isa, sir. Wow. Talagang kinaya ng pinalo, nawala lahat yung ano ko yung takot ko na baka kasi pag umuwi ako, kulang yung ipon ko, so babalik na naman ako. So tinapos talaga yung 5 years, nakauwi ako. Pero tapos pa rin, kaya bumalik ulit. Alam mo, nangangalisa ka aking balahibo. Kapag naririnig ko ang inyong damdamin, sapagkat nare-relate kasi sa akin. Ako dumating sa Amerika, ilang taon bago ko nakuha yung anak ko rito. 1982, dumating ng 1984. 2 taon na hindi ko nakita. Hindi naman ako makauwi sa Pilipinas sapagkat TNT ako sa Amerika. Hindi ko kinahiya yan. Oo. Tago ako ng tago pero hindi doon sa embassy. Alam mo naman, yung ibig ko sabihin sa tago. Tago ako. Okay. So, alam ko yung damdamin ninyo. Nare-relate ko yan. Dahil dumating ako sa Amerika, dahil sa akin, syempre, pride, na ayaw ko na rin umuwi sa Pilipinas. Nasa peak of my career as an announcer na umalis ako doon. Dahil number 1 noon ang DCRH Operation Tulong. Tumanggap nga ng Hall of Fame. Pero, pride, umiral sa akin, na sabi ko, dito sa pinakamaunlad na bansa sa buong mundo, sa ibabaw ng lupa, ang Amerika, narito na ako, bakit pa ako hindi dito makipagsapalaran para sa ganun makita ko kung kaya ko. So, yun, kaya matagal ako dito. TNT ako dito for how many years, mga kapilipino, sasabihin ko sa inyo yan. Pero yan ang pwede ko may pagmalaki sa lahat ng mga narito sa Amerika na nagpapakasal para lang magkaroon ng papel. Mga kapilipino, ginawa ko lahat ang paraan para maging legal ang aking pagiging stay sa Amerika. Naging inventor ako, kaya naging inventor. Kaya napakadali ang aking pagkakaroon ng papel. So, nare-relate ko ang damdamin ninyo. Kaya isipin mo 5 taon, di ba? Opo, sir. Ilang luha ang bumuhos sa iyong pamimigati pagduro sa gabi-gabi
na makita mo yung iyong anak, di ba? Maakap mo ang iyong anak. Ganon din ang iyong anak. Opo. Isipin ninyo mga kapilipino, Opo, sir. damin ninyo ang mga kinukwento ng aking mga kausap sa ating Himpilang Utusan.tv. At malalaman ninyo na tama yung sinasabi ko na this is a very unique generation ng mga OFWs. Kaya ipagmalaki natin, gawin natin ito, the generation of OFW. Dahil tayo ngayon, napakarami natin, how many percent of the population of the Philippines ang nasa sa labas ngayon? 96 million ang Pilipino. Ilan lahat ang mga nasa labas na mga expat at mga OFW? 11 million na mahigit. So, more than almost 11% ng ating populasyon sa Pilipinas ang nasa labas. So, we are a very unique generation. Kaya yun nga, ikaw isang manunulat, si Rax isang manunulat, ang mga si Penpen Takip Silim, tinanghal na father of world visual poetry, tinanghal na father of Philippine visual poetry. Ilathala ninyo, inyong ikalat sa buong mundo na ang OFW is like or more than yung tinatawag nilang baby boomer generation, Generation X. Mga kapilipino, let's protect ang katawagan na Generation OFW ng Pilipinas. This is a very unique generation. Kaya dapat na itala ito kung talagang nakaka-relate yung mga writers. Yung mga ibang writers kasi wala na ibang topic kundi galing sa bukid, pupunta sa Maynila, doon makakita ng kaunlaran. Yan ang mga topic. Ang mga topic ng mga writers ay pupunta ka sa Maynila para nandoon ang paraiso sa Maynila. Kaya naipon lahat ng tao roon. Kaya kung minsan sinisisi ko yung mga writers na wala ibang ginawa ng mga bida galing sa bukid, pupunta ng Manila at doon na uunlad ang buhay. Wala ako nakita na writer nagsulat na mula sa Maynila, nagpunta sa bukid at umunlad. Kaya tinatawagan ko lahat ng mga writers sa Pilipino. Inyong magiging topic sana na ang bida ay ang OFW. Huwag na yung mga galing sa bukid, punta ng Maynila, unad ang buhay. Ang dapat yung gawing istorya ay kami ang bida! Na mula sa Pilipinas at punta sa ibang bansa, OFW, umunlad. Kita ninyo? Di ba? Dapat ganyan ang topic ninyo. Kaya kukulamin ko itong mga writers na walang ibang inisip kundi galing sa bukid, punta na Maynila, umunlad sa Maynila, kaya naipon ng tao sa Maynila. How many millions ang nasa Metro Manila ngayon? Mga kapilipino, more than 30 million. Isipin nyo, dahil sa ang mga writers, bida, ang mga okay. Kaya gumawa ka ng istorya na ang bida mo ay OFW lagi. Yan. Di ba, Jovelyn? Ayos? Sino po, sir? Andito pa po ako, sir. Okay. Okay. So, kwentuhan mo nga ako kung ano yung inspiration mo doon sa pagiging co-author mo doon sa Lampara, Cindy ng Lampara. Yung sa Cindy po ng Lampara, yung book po ni partner Rax Kelly, ito po yung libro na magbubukas ng kaisipan ng bawat Pilipino, lalo na po yung mga pamilya na naiwan sa Pilipinas, o ano ang naging buhay ng mga OFW dito sa ibang bansa na hindi po madali ang kumita ng pera dahil dugo at pawis po ang puhunan na nangakuha ang isang buwan na sahod. Saka nais namin iparating doon sa libro namin na hindi porket nasa abroad ka, mayaman ka na. Nandun po yun sa mga sinulat ni partner Rax Kelly. So hindi po ng Lampara, sumasalamin po yun sa mga kwento at mga mga kwento ng mga bawat isa na napanayam namin. Yung totoong buhay talaga, lalo na yung mga domestic helper, kagaya ko, yung pagiging isang tawagin ka ng basura na mga taong walang puso. Yung pakakainin ka ng tinapay sa buong araw na kuminsan ilagay pa namin sa bra. Totoo po yan, sir. Para lang may paano kami sa gutom namin na wala sa gutom. Yung nanginginig ka na nagtatrabaho na wala ka makain. Yung
yung naranasan naming mamulot ng pagkain sa basurahan. Kasi kuminsan, may tandado yung gintong kaldero nila eh. Yun yung mahirap pag may amo kang ganun. Naranasan ko po yan. Doon po sa sindi ng lampara, andun po yung buhay ko din. Yung buhay na pagiging isang, naranasan talaga yung hirap. Yung hirap na pagbuhatan ka ng kamay, na inalagaan ka ng magulang mo ng mahigit ilang years kang pinalaki, tapos ibang tao yung mananakit sa'yo. Pero di pa rin ako tumigil, di ako nawala ng pag-asa dahil alam ko na hindi ibibigay ng Panginoon yung lahat ng pagsubok ko sa buhay kung hindi ko kayang harapin. Kaya sa lahat po ng mga domestic helper na nakaranas ng hirap, hindi po kayo nag-iisa dahil naranasan ko ang buhay na ganyan. Kaya hindi ko sinarado yung pinto na market, ito yung trabaho ko, hindi ko itutuloy kung ano yung nasimulan ko para sa mga kapwa ko OFW. Kaya doon po sa sindi ng hindi po para sa amin yun. Sa mga co-author, sa mga nagbahagi ng kanilang mga artikulo din, yun po ay para sa lahat po ng Pilipino na ipamulat na kung ano ang tunay na buhay nating mga OFW dito sa ibang bansa. Ganun po siya, sir. Sa laki-laki po yung pasasalamat ko kay partner Rax, kasi po siya talagang magaling siya na writer. Siya yung tumutukoy talaga sa mga issue ng mga OFW. Kasi yung sa akin kasi, yung mga kwento ko is about mga short story siya. Short story, mahilig ako dun sa mga short story na halimbawa, Prinsesa ng Kubeta, o sinulat ko talaga yan sa buhay ko. Karanasan ko talaga bilang isang OFW. At least, kung mabasa man ng mga pamilya doon na naiwan sa Pilipinas, alam nila kung ano ang katayuan ng isang katulong na pahalagahan din nila yung kinikita ng kanilang mga mahal sa buhay. Yan ngayon ang ihihilingin ko sa inyo. Dahil hindi po madali. Yan ang ihihilingin ko sa inyo ngayon na mga writers na simulan natin na idiin na ang mga OFW is a very unique generation ng mga Pilipino at ididiin natin sa ating mga panulat na tayo mga OFW ay ang may pagmamalaking henerasyon ng ating lahing Pilipino. Hindi yung henerasyon ni Rizal, hindi yung henerasyon ng kung sino-sino, kundi henerasyon ng mga OFW sapagkat, tingnan ninyo, 11 milyon ang nagtitiis. 11 milyon ang nagdurusa na halos gabi-gabi o maaring gabi-gabi. Ang bulwak ng luha, ang kanilang pagkaka-homesick sa kanilang mga mahal sa buhay. Tingnan ninyo yan. 8 milyon na OFWs. 11 milyon kasama ng mga expats. Mga kapilipino, yan ang mga OFW, ang kakaibang uri ng henerasyon ng ating bansang Pilipinas. Kaya nang hinihiling ko sa mga writers, sana idugtong ninyo sa inyong mga panulat na ang OFW generation ang pinaka-unique na henerasyon ng ating lahing Pilipino. Yun ang hiling ko sa iyo, Jobeline. Opo, sir. Opo, sir. Sulat ko po yan, sir. Makakaasa po kayo. Oo, na yung OFW, ito, yung OFW ay kabilang sa pinaka-unique na henerasyon ng lahing Pilipino. Pwede natin itong ipaglaban sa henerasyon nila Rizal, henerasyon nila Quezon, henerasyon nila Lapu-Lapu, henerasyon ng kung sino-sino. Pwede natin ito ihamping ang henerasyon na kinabibilangan ng mga OFWs. Sapagkat isipin ninyo mga kapilipino, isipin na lamang ninyo kung gaano kahirap ang mapalayo sa ating mahal sa buhay. 5 taon, tiniis ng kausap ko mga kapilipino. Katuwang niya ang luha, katuwang niya ang kalyo, katuwang niya hindi makatulog sa gabi, gutom. Isipin ninyo yan, mga kapilipino, sana ay itanim ninyo sa inyong isipan kung gaano ang hirap namin, mga ka-OFWs natin. So,
Nais ko mang humaba pa ang ating pagkakataon, pero gusto kong sa mga susunod natin pag-uusap ay kwento mo naman yung mga iba pang mga karanasan ninyo para sa ganon ay maikintal sa isipan na mga nakalimot na mga kababayan natin, mga Pilipino natin sa Pilipinas kung gaano kahirap ang ating buhay. So nasa sa iyong pagkakataon para man din ay ibigay ang nais mo idagdag na pagkain kaisipan sa ating mga tagapanood sa iba't ibang dako ng mundo. Go ahead, Jovelyn. Okay po sir, thank you po. At sa lahat po ng mga sa lahat ng mga OFW na nandito sa ibang bansa, lalo na po yung mga domestic helper na kagaya ko, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Ituloy niyo po kung nadapaman tayo ngayon, alam ko na hindi habang buhay tayong babaon sa lupa. Tatayo tayo para iapak yung mga paa natin na kaya natin ipakita na hindi tayo basta-basta na na OFW, na hindi tayo basta-basta na Pilipino, na kaya nating makipagsabayan sa kahit kanino man na ibang lahi. Sa lahat po ng sa lahat ng mga taong tumulong sa akin na sa 5 taon kong pakikipagsapalaran sa bansang UAE, Dubai, nais kong pasalamatan ng mga taong ito na tumulong na dahil sa totoo po ay pagmamalaki ko na isa po akong probinsyana ignorante na walang kaalam-alam sa bagong mundo ng pagiging isang OFW dati. Nais kong pasalamatan si Ate Lea Merasdor Tabaquero na tumulong sa akin, na gumabay sa akin sa tahanan na nagsilbihan ko na 5 taon. Isa po kayong mabuting ate at ina para sa akin. Saka si Maribel Ayog po, na siya po yung umunawa sa akin at binigyan niya po ako ng bagong pag-asa na harapin ang bagong hamon sa buhay. Isa kang mabuting kaibigan lang. At lalo na po sa mga kapamilya ko, sa FBI family ng Definitely Filipino, si Mami Joyce, na walang pigil na sumusuporta at tumutulong sa akin na para mapabuti ko yung mga akda ko, na nagpupuyat na i-edit yung lahat ng mga naisulat kong mga kwento para ipahatid sa lahat ng mga mambabasa na yung kwento ko naka ng damdamin, mapaluha at mapatawa talaga kayo. Sa mga kaibigan ko, si Sis Monet, Iceborne, sa lahat, sa Gerald, Kevin, Ate Doren, na laging nagpapasa, hindi napapagod na ipasa yung mga akda ko sa Definitely Filipino. Maraming salamat po. At higit sa lahat kay Partner Tax Kelly, utang ko sa iyo ito. Isa kang mabuting kaibigan. At alam ko na matatagumpay tayo sa libro natin, ang Sindi na Lampara, na sana madaming Pilipino ang makabasa ng libro natin. Dahil para sa kanila to, na isulat natin ito para ipamulat sila at para ipakita na hindi ka lang caregiver, hindi lang ako isang domestic helper, kundi isa tayong OFW na may kakayahan, na hindi haadlang kung ano man yung profesyon natin dito sa ibang bansa. Dahil isa lang ang layunin natin na mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating pamilya. Yan lang po, sir. Maraming salamat. At sa inyo po, Sir Manny, maraming salamat at mabuhay po kayo. At higit sa lahat, ang Panginoon po. Dahil kung wala siya, wala rin ako dito ngayon. Hindi ko matupad yung mga pangarap ko. Mga Kapilipino, Jovelyn Laudi Bayubay. Sa inyo lahat, maraming salamat sa inyong pagsubaybay, ang inyong kaagapay sa hirap at ginhawa. Nag-iiwan ng pagkain kaisipan, ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran sa halip ito ay pasa. Ang inyong Kuya Manny po, nag-iiwan ng maraming salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.